Isang magandang hapon sa ating lahat. Narito po muli kami upang maghatid ng mga pinakabagong ulat hinggil sa implementasyon ng Social Amelioration Program. Sa hapon pong ito, makakasama natin si Undersecretary Rene Glenn Pahe upang sagutin ang mga katanungan hinggil sa SAP. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon din, Director Irene, at magandang hapon din sa lahat ng ating kababayan sa buong kapuluan, lalong-lalo na doon sa mga nakatutok ngayon sa virtual presser na ito. Bago natin sagutin ang mga katanungan, ay magbibigay lamang po ako ng pinakahuling ulat tungkol sa pamamahagi ng ikalawang yugto ng Social Amelioration Program sa ating mga kababayan. Patuloy pa rin ang isinasagawang pamamahagi ng Social Amelioration Program cash subsidy ng ating mga field offices ng DSWD. Ito ay para sa ating mga waitlisted beneficiaries sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para po sa second tranche, sa pangkalahatan, ang huling ulat noong July 8 ay 1.5 billion na ang naipamahagi sa humigit kumulang 1.3 million na 4-piece at 1.2 million sa waitlisted mula sa Cordillera Administrative Region, sa Region 1, Region 3, Calabarzon, Region 6, Region 7, Region 8, Region 11, at Region 12. Sa mga nabigyan ng ayuda sa mga waitlisted, ilan sa mga ito ang nakatanggap sa pamamagitan ng digital payouts, partikular na sa Caloocan, Makati, at Quezon City. Ang kagawaran ay magpapatuloy sa paglilipat ng pondo sa ating mga partner financial service providers o FSPs kung tawagin. Ito po ay para sa mga digital payment ng ayuda. Bukod sa cash o GCash at StarPay, ang iba pang mga FSP natin ay ang Paymaya, RCBC, Union Bank, at Robinsons Bank. Maraming salamat po, Yusek Glenn, sa inyong pong ulat. Ngayon naman ay sasagutin na natin ang ilan po sa mga katanungan. Unang katanungan po, Yusek, ilan po ba ang beneficiaryo ng second tranche? Ang ating naitalang beneficiaryo na para sa second tranche ay humigit kumulang na 12 milyon na pamilya o beneficiaryo na nakatira sa mga nananatili pa ring sumasailalim sa ECQ areas. Ito ay ayon sa provision ng Executive Order number 112 Series of 2020 na inilabas noong April 30. At ayon din sa memorandum na inilabas ni Executive Secretary noong ika-2 ng Mayo taong 2020. Ito po ay ang mga sumusunod. NCR, Region 3, maliban sa Aurora, Region 4A, Benguet Province, Pangasinan Province, Iloilo Province, Cebu Province, Albay, Bacolod City, Zamboanga City, at Davao City. Mayroon ding nasa 5 milyon na waitlisted na pamilya ang kasama po dito. Nais lamang namin bigyan diin na ang mga bilang na ito ay subject to validation pa rin at maaaring magbago ng kaunti matapos ang mga deduplication process na isinasagawa. Salamat po, Yusek Glenn, sa pagpapaliwanag na iyan. Pangalawang katanungan, kailan may pamimigay ang second tranche? Ang totoo po niyan ay nag-umpisa na tayong mamigay ng second tranche noon pong unang linggo o first week ng July. Na unang napahatiran natin ng ayuda sa second tranche ang nasa 1.3 million na 4-piece beneficiaries na pawang mga cash card holders. Nakapag-umpisa na rin po tayo magpahatid ng ayuda sa mga tinatawag nating waitlisted beneficiaries sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Salamat, Yusek, sa inyong kasagutan. Pangatlong katanungan po,
papaano ipaparating ang nalalabing ayuda para sa mga benepisyaryo ng SAP? Sa tulong po at sa gabay na technical assistance ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ay nakapagtukoy ang DSWD ng mga financial service providers. At ito po o sila ay tumutulong sa pamamahagi ng ating ayuda sa pamamagitan ng digital payment platforms. Ang mga FSPs po ito ng mga FSPs na ito ay ang GCash, ang RCBC, Robinsons Bank, Paymaya, StarPay at Union Bank. Sa pamamagitan po ng digital payouts ay masisiguro ang mas mabilis at contactless distribution ng ating emergency subsidy. Ito rin po ay convenient para sa mga benepisyaryo natin at ligtas mula sa exposure sa anumang karamdaman. Meron din po tayong big venue payouts. Isinasagawa po ng DSWD ang pakikipagtulungan sa ating mga local government units, sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police upang maisakatuparan ang activity na ito. Ito ay sa mga geographically isolated at disadvantaged area ginagawa. Ganon din po sa mga lugar na security compromised at sa mga lugar din na hindi na inaabot o hindi nasakop ng mga FSPs natin. Salamat po, Yusek. Gayong nabanggit na ninyo ang digital payouts, maaari po bang ipaliwanag kung paano mo isinasagawa ito? Ang pangunahing mangyayari po dito ay magpapahatid ng mensahe ang mga FSP sa ating mga benepisyaryo. Matapos po nito ay kung nakapag-deposito na po ang bangko sa mga FSPs na ito ng kanilang ayuda, ay ibababa naman po ito sa kanilang mga account kung saan ang partner payout centers o cash out points ay maaring dito nila makuha ito. Sa pag-claim lamang po ng ating mga beneficiaries sa partner payout centers, dapat po ay dala-dala nila at maipakita nila ang reference code na natanggap nila at kasama rin po ang isang valid ID. Maraming salamat po, Yusek, sa pagpapaliwanag na yan. Malinaw po na merong mensaheng ipapadala ang mga financial service providers sa ating mga beneficiary. Ito ay notice, kumbaga, ano po, Yusek? Tama po. Na i-credit na sa kanilang mga accounts ang ayuda. Panglimang katanungan po, Yusek, saan ang magiging operasyon ng financial service providers para sa second tranche at ilan ang inaasahang makakuha ng ayuda mula sa kanila? Ang mga FSPs po natin ay nag-ooperate sa iba-ibang rehiyon, sa iba-ibang probinsya, base sa assessment na rin na ginawa ng DSWD at sa technical assistance o tulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa pamamagitan po ng GCash, makapagpapahatid tayo ng ayuda sa mga benepisyaryo sa 7 rehiyon. Ito po ay sa NCR, sa Cordilleras, sa Region 1, 3, Region 4A, Region 6, at Region 7. Habang sa Star Pay naman po, ay makakapagbigay sila ng cash subsidy sa kaparehas na lugar. Dagdag dito ang Region 9 at Region 11. Samantalang sa Paymaya naman ay tutulong sa pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo natin sa NCR, sa Cordilleras, at sa Region 3, Region 4A, at Region 7. Ang Union Bank naman po ay magiging katuwang natin sa pagbibigay ng subsidy sa taga-NCR, sa Region 1, sa Region 3, sa Region 4A, Region 6 at Region 7. Samantalang ang RCBC Bank ay tutulong sa paghahatid ng ayuda sa
Regions 1, 3, 4A, Region 5 at 7. Ang Robinsons Bank naman po ay tutulong sa atin sa NCR, sa Region 4A at sa Region 5. Maraming salamat po, Yusek, at naibahagi po natin ang geographical assignments ng ating mga financial service providers. Pang-anim po na katanungan, ilan ang nakapag-register sa Relief agad? Makakatanggap ba sila ng ayuda? At papaano yung mga hindi naman daw po nakapag-register sa Relief agad? Simula po nung July 4, mayroon na pong 4.3 million na benepisyaryo ang nakapag-register sa Relief agad. At hindi lamang nag-enroll o nag-register dito sa ating Relief agad application ang maaring makatanggap ng kanilang ayuda sa pamamagitan ng electronic payment, sapagkat maaari rin silang mag-avail ng benepisyaryo na galing sa listahan na nagmula sa mga lokal na pamahalaan. Kailangan lamang na masiguro na ang listahan ay dumaan sa tamang validation process sa pamamagitan ng ating tinatawag na deduplication system upang masiguro na hindi po nadodoble ang ibinabayad sa ating mga benepisyaryo. Kailangan din na mayroon silang mobile o cellphone number na maaaring magamit para sa electronic payments. Salamat po, Yusek. Pang-pitong katanungan, kumusta ang pagtulong sa mga apektado naman sa Cebu City na nasa ECQ area pa mo? Patungkol po dito ay patuloy naman ang pagtulong na ginagawa ng ating DSWD Field Office 7 sa ating mga kababayan. Sa katunayan po, ngayong July 9, siyam na lokal na pamahalaan na sa probinsya ng Cebu na may 4,100 families ang nabigyan ng allocation. At ito sa pangkabuuan ay 24,630,000 ang kabuuang nakatanggap ng cash grant. At itong mga benepisyaryong ito ay itinuturing natin na pawang mga waitlisted. Sa Cebu City naman po ay may 10,993 waitlisted families ang nakatanggap ng SAP grant. Mayroon ding 4,513 families ang nabayaran noong July 12 habang patuloy pa rin po ang isinasagawang deduplication process. Ganon din, mayroon pong 3,094 sa loob ng 3,385 na indigent senior citizens ang nabigyan na ng kanilang social pension grants na nagkakahalaga sa pangkabuuan na 9.8 million pesos. Dagdag pa rito ay mayroong 3,216 na locally stranded individuals ang nabigyan din natin ng food at financial assistance. Lahat-lahat po ng tulong na naibigay dito sa ating mga LSIs ay nagkakahalaga ng 6.1 million. Ito po ay ginawa sa pamamagitan ng house-to-house sa tulong ng barangay officials at Palawan Pawn Shop. Kami po ay nagpapasalamat sa mga tumutulong sa ating ahensya. At panghuli po, mayroong 4,938 na pamilya ang nabigyan ng assistance sa ilalim ng AIX program natin. Lahat po ito ay nagkakahalaga rin ng 12.8 million. Maraming salamat po, Yusek, sa pagbabahagi na ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy ang ibinibigay na assistance sa mga lokal na pamahalaan dito sa Cebu para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan lubos na naapektuhan ng implementasyon ng Enhanced Community Quarantine dulot na nga po nitong pandemya. At dahil po diyan, muli nagpapasalamat ang DSWD Social Marketing Service kay Undersecretary Glenn Pahe dahil po tinulungan niya tayong sagutin ang mga katanungan sa hapon na ito. Bago po tayo magtapos, Yusek, mayroon mo ba kayong panghuling mensahe?
para po sa ating mga benepisyaryo, matatanggap na po ninyo ang inyong mga ayuda ngayong nakapagsimula na tayo ng digital payment ng Social Amelioration Program. Inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay mas marami pa po na kwalipikadong pamilya o benepisyaryo ang makakatanggap ng kanilang subsidy ngayong full swing na o full blast ang ating distribution ng ikalawang yugto ng ating Social Amelioration Program. Nais po nating pasalamatan muli ang ating mga katuwang sa pagsasakatuparan ng isang maayos, mabilis at maaasahan na distribution ng second tranche ng Social Amelioration Program. Kabilang na ang Philippine National Police, ang Armed Forces of the Philippines, mga lokal na pamahalaan, at ang ating mga partner financial service providers. Muli, maraming salamat po, magandang hapon, at manatili po tayong ligtas. Maraming salamat po muli, Yusek Pahe, at dito po nagtatapos ang ating programa sa hapon na ito. Muli, nagpapasalamat ang DSWD sa PCOO, RTVM, PTV4 at Philippine Broadcasting Service para po sa pagsasahing papawid ng aming virtual presser ngayong hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Itong ABS, expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, aywan ko lang kung ang mamayari sa inyo. Ako pa sa iyo, pagbili na ninyo yan. Kasi ang Pilipino ngayon lang makaganti sa inyong kalokohan. And I will make sure that you will remember this episode of our times forever. Andito na po yung report ng ating secretariat. Linawin ko lang po, 85 members ang present, 44 po pala yung majority na kailangan. So, ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11. Dalawang yung nag-inhibit, isang nag-abstain. Ayun, yun ang total. So, 70 ang yes, 11 ang no. Dalawang nag-inhibit, isang nag-abstain. Subas ang pagkatao ni Philip. Pati kami na mga defenders binabalasubas ng mga tao mo. Tandaan mo yan, BBM. Hindi kita hinahamon nang dahil binabastos kita. Hinahamon kita kung paano mo pipigilan at titigilan yung mga tao na yan. Ipatigil mo na yung mga kabaliwan. Post ni JR Balico. Hoy, JR Balico, hawak ko yung post mo. Away-away ka ni Joanne. Ha? Gamit-gamitin niyo pa yung nadadalhin niyo sa office mismo ni BBM. Naku, huwag kayong ganyan. Huwag kayong ganyan sa akin. Ayan, nakita kita ha. Nini, Ababaw. Alam na alam ko ha. Sama-sama kayo ha. Ayan, BBM, mga tao mo yan ha. Nasa Tiktik at saka nasa Talino Warriors. Pag hindi mo yan pipigilan, yung mga tao mo na yan, na nagwawalang hiya sa pangalan nyo at sumisira sa pagkatao nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Regrets na lang. Regrets. I had of you, but then again, to feel to mention. Yan. Tandaan mo yan. Yung kanta ko na yan, baka sa huli, lalagapak ka. Kasi nga isipin mo, kung paano sinira at talaga naman, binabalasubas ang pagkatao ni Philip. Pati kami, na mga defenders, binabalasubas ng mga tao mo. Tandaan mo yan, BBM. Hindi kita hinahamon nang dahil binabastos kita. Hinahamon kita kung paano mo pipigilan at titigilan yung mga tao na yan. Ipatigil mo na yung mga kabaliwan na yan. Kasi yung mga yan, alam ko, kilala mo, si Maria Teresa B. Ko, na sa office mo. At may picture pa akong nayakap mo. Dahil nung may mga kayo dyan sa office mo. Alam kong malapit na malapit sa buhay mo. Yang Maria Teresa B. na yan, Ko. Pero tandaan mo to, yang pambabastos ni Maria Teresa sa akin, bilang katulong ako, bilang domestic helper ako, at sa aming mga domestic helper, mark my word, marami kami na nagsusumamo nang dahil sa ginawa nyo,
kay FLM. Pero once matitrigger sila sa akin, alam ko, marami rin kami na babaklas sa'yo. Tandaan mo yan. Hindi ako takot sa'yo, Sir BBM. Once na itigil mo yung mga tao na yan, makikita mo yung hatak ng tao para sa'yo. Pero once na hindi mo yan mapipigilan at hanggang magpakailan, ang kabaliwan ng mga tao mo na nasa Talino Warriors at nasa Tiktik, pagsisisihan mo ang lahat ng to. Dahil hawak ko rin yung message ni Maria Teresa Bico na nasa loob mismo ng opisina nyo na nag-uutos sa isang tao na inuutusan niya na para ilaglag si FLM. At sabi pa niya na may surveillance at may official na letter ka para sa mga taga-NBI. Ngayon, patunayan nyo. Dahil napatunayan ko rin at kausap ko isang tao na ikaw ay talagang inis na inis at galit kay FLM. Nang dahil doon ay magkasama kayo sa isang kundo, ay nagbubuisit ka kay FLM dahil ito'y makulit. At araw-araw kang kinukulit ni FLM na everyday pumapasok sa office mo. Kaya ikaw ay naiinis sa kanya at naaasar at nagagalit kaya bumaba kayo sa first floor at binili mo yung buong first floor para hindi na siya makasunod sa'yo. Kaya na connect the dot. Kaya naidugtong ko lahat ng yon. Kaya ganito yung mga tao mo sa kadahilanan na ikaw mismo ay hindi mo makukontrol yung mga tao mo. Kontrolin mo ang mga tao mo. Alam nyo, mali kayo eh. Sa totoo lang. Mali kayo. Nasasaktan lang talaga ako. Kasi nga, katulad ng ginagawa ni FLM para sa inyo, binipisyo nyo yon. Lahat ng mga ginagawa ni FLM para sa inyo. Masaktan na kayo at masaktan. Pero magsasalita ako ng dire-diretso para sa inyo. Lahat ng ginawa ni FLM ay para sa inyo. Kung ayaw mo nyo man o sa gusto, manggusin man siya o Marcos, ang ginagawa niyang ito ay para sa inyo. Okay? Lahat ng mga humanitarian niya, binabanggit niya kayo. Binabanggit niya ang pangalan niyo. At yung ginagawa niya noong 2016, Madam Amy, hindi mo ba yun nafe-feel? Hindi mo ba yun naiisip? Ipinadaan sa'yo kung tutuusin yung pera at ako gusto ko lang talagang i-confirm mula kay FLM itong sinasabing sa akin ng isang tao na binigyan ni FLM si Manang Amy noong 2016 election para itulong kay President Duterte. Binigyan niya ng malaking halaga ng pera para ibigay ni Manang Amy kay President Duterte noong 2016 election. Okay? Manang Amy, kung totoo man to o hindi, ito lang talaga yung nasa utak ko. Okay? Bakit niya idinaan sa mga kamay mo yung tulong na ibibigay niya para kay President Duterte? Common sense. Meron ka ba nun? Yung ginagawa ni FLM, pwede naman niyang idiretso yon kay President Duterte, kay Mayor Digong, pumunta siya ng Davao, ibibigay niya mula sa kamay niya hanggang sa kamay ni President Duterte, no, ni Mayor Digong, yung pera na ibibigay niya at tulong sa panahon ng eleksyon noong 2016. Pero bakit idinaan niya sa'yo? Di mo naiisip yon? Bakit? Kasi nga, nasa utak ni FLM, okay, na ikaw ay tatakbo sa pagkasenador sa midterm election. At ang hatak ng North, hatak ng South ay mapupunta sa'yo sa midterm election. Di ba nangyari yon? Anong ginagawa namin sa mga taga-South? Adopted daughter ni Duterte. At si Inday Sara ay adopted daughter ng mga Marcos. Di ba maganda? Kaganda-ganda? Ha? Pero ano? Ha? Natatakot ka. Sasabihin mong natakot kayo nung malaman nyo na galing pala sa masama yung pira na nasa kamay ni FLM. Tingnan nyo yung mga tao nyo dyan. Mga tao nyo yan. Nasa Talino Warriors. Hindi nyo yan mapipigilan? Samantalang ikukumpara sa amin kung ilang milyon kami na mga FLM followers, FLM defenders, FLM supporters, at lalong nagmamahal sa kanya. Lalong-lalo na ako, dahil marami ako nalalaman tungkol sa inyo. Lalong-lalo na ako,
dahil naintindihan ko yung ginagawa ni FLM. Binigyan kanya ng pera nung eleksyon, nung presidential election, na ibigay mo to kay Mayor Duterte. Meaning, dinadaan niya sa'yo ang pera na itutulong niya kay President Duterte para yun sa'yo. Hindi yun para sa kanya. Isipin mo yun, dito, huhugot dito, wag yung balas hanggang dulo ng dila. Dito yun, huhugutin. At common sense, Manang Aimee. Gusto nyo pala kami magalit na magalit sa inyo eh. Gusto nyo na mawawala ang pagmamahal namin sa inyong magkapatid. Galit kayo sa akin. Idimanda nyo ako. Huwag kayong tumakbo bilang politiko. Huwag kayong pumasok sa politiko kung ganyan kayo karupok. O ayaw nyong tanggapin yung mali. Gusto nyo lahat ka. Hindi kayo pwede pagsabihan. Hindi kayo pwede magkaroon ng kritiko. Bakit? Hindi nyo makikita ang pagkakamali nyo kung wala kayong kritiko. Tandaan nyo yan. Kaya kung kayo ayaw nyo ng kritiko at marupok kayo, huwag kayong pumasok sa politiko. Kung ididimanda nyo ako, pagbabantaan nyo ako ng mga tao nyo, na idimanda nyo ako hanggang airport lang ako, gawin nyo. Wala namang problema yun. Magpapakulong ako, pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakamali nyo. Kung bakit kayo nagkakaroon ng ganyan. Akala nyo lahat na lang kayo malinis? Kayong magkapatid malinis? Dahil porkit Marcos kayo? Ako guys, sorry talaga guys. Kung sino man yung gusto pa kay BBM at kay Madam Aimee, masasaktan kayo sa sabihin ko. Masasaktan talaga kayo sa sasabihin ko. Pero hito, masakit para sa akin yun. Dahil sobra-sobra na. Yan si Army na yan. Hindi ba yan tagaron? Yan si Sheila Libay na yan. Nini Ababaw. Hindi ba yan tagaron? Maria Teresa Bico. Hindi ba yan tagaron? Itanong nyo yun kay kay Ma'am Salvador, kay Ma'am Cecil Salvador. Kilala niya yon. Gusto ko lang magsalita talaga dahil inis na ako. Buisit na ako. Hubabat haba na yung panahon. Ilang buwan na. Hindi mapipigilan yan ni BBM? Ha? Mga taong mo to, laging naka-red. Kung ayaw nyo magkaroon kayo ng kritiko, huwag kayong pumasok sa politiko at gagamit kayo ng mga tao, sasabihin nyo, ikaw Army Roldan, patunayan mo to dahil tatayo ako dyan para sa'yo at para kay BBM at para kay FLM, lalo. Na sinasabi mo yan dyan, na panalo na kayo dahil gumawa na ng sulat para isurveillance si FLM, ng CIDG at ng NBI. Yan ang sa amin ni Army Roldan. At meron akong copy, meron akong kopya ng usapan nila. Akala nyo hindi ko na kukuha? At hito pa, yung inutusan ni Maria Teresa Bico na sa akin, ipinasa ko na kay Ma'am Victory, kay Ma'am Marian Victory. Alam na rin yan ni Yama. Sana makarating yan kay FLM. Huwag lang talaga akong buwisitin. Wala akong problema dyan kay J.R. Balico. Kung ano yung mga ginagawa ni J.R. Balico, sa akin wala akong problema dyan. Yung ginagawa niya, sinisira yung mukha ko, wala akong problema dyan. Pero itigil mo na to. Ikaw mismo ang magsabi sa mga tao mo. Dahil ito ay mga tao mo dahil ginagamit ang pangalan nyo. Kayo lagi binibitbit, BBM, Manang Aimee, First Family. Ano sinasabi ni Yulin dun sa NBI? Matatalikuran nyo yon? Matatakbuhan nyo yon? Hindi. Nasa NBI mismo nagsalita si Yulin. 2014 pa lang, ha? Iniimbestigahan na. Noong 2017, ha? Iniimbestigahan na rin at mayroong letter o may sulat si Madam Imelda dun sa NBI para imbestigahan si FLM. Ha? How come nagsama-sama kayo nung birthday nyo? Andoon si FLM sa birthday mo noong 2019. Last year. Sama-sama kayong mga Marcos doon. Nagbigay pa ng 3,000. Sinabi ko na yan noon. Di ba, Micaela, BMJ, na andun tayo sa... Kasi friend ko, si Sheila Libay na yon. Nung makita ko yung post ni Sheila Libay na yon, nandun kami ni Micaela, andyan si Micaela at si MJ. Pareho kami binlock.
Pero hindi niya ako kinumpronta. Bakit niya ako kukumprontahin? Dahil alam na alam niya. Ako mismo, ako sa totoo lang, pag mayroon akong mga nakikitang tao, mga miyembro sa isang grupo na mayroong problema, lalo-lalo na namumroblema sila sa ganito. Tulad nung birthday mismo ni Madam Imelda. At talagang nakasubaybay ako sa mga yon. Pero hindi ko alam yung tungkol kay FLM na may 3,000 na urukan na mga bucket na yon, naligyan ng bigas, nilagyan ng dilata. Hindi ko alam yon. Nalalaman ko lang nitong bago lang, nitong panahon na to, ng mga ginagawa nila. Ngayon, nung mag-post si Sheila Libay tungkol dyan, na si FLM, yung may gawa ng mga napupoison nun, na na-hospital nun, na mga dumalo sa birthday ni Madam Imelda noong 2019, dun ako umalma. Bakit? Alam ko hindi ako natigil, hindi ako natutulog. Mini-message ko sila, sisi ko, Sir, kumusta kayo dyan? Kailangan niyo ba ng pera? Binigyan ba kayo ng pera? Hindi daw binigyan ng gamot. Nasa hospital pa ako, sis. Kasi alam ko. Madaling araw pa lang, gabi pa lang, nag-uusap na kami sa grupo, sa chatroom. Dahil nakaready ang lahat para dun sa birthday. Alam ko nga binibigyan sila ng pera para pamasahin ni Manang Amy. Pupunta sila dun at dadalo. Kasi sabi mo, may pagkain dun, may ipapamigay dun. Yung pinapamigay na yun, galing kay FLM pala yun. Yun ang makakapaglason? Bakit kinain nilang bigas dun? Kinain nila yung bigas dun sa venue? Kinain nila yung dilata doon sa venue? Hindi. Na food poison sila nang dahil doon sa pagkain galing sa cater. Inamin na rin yan ni Manang Amy. Ngayon, Manang Amy, hindi nyo mapipigilan itong mga taong to na kahit hanggang ngayon kabulastugan pa rin ginagawa at sasabihin pa rin na si FLM yung nagbigay at naglagay ng lason? Ay, nakakayamot Nakakayamot. Sa totoo lang, nawawala na ako ng gana dahil hindi nyo mapipigilan ng mga taong to. Tulad ng ginawa nila kay Sir David Ilagan. Kabastusan na yun. Sa totoo lang. Kaya nang ginagawa nila. Mga tao mo to. Ayan, nagwawala pa si Maria Cristina Cabir dyan. Ikaw, Maria Cristina Cabir, tandaan mo to. Pinaggagawa mo to. Pati ba yung kapatid ni Jam na yan na teacher? Binabalasubas nyo? Yung tao, nag-over the backwood na kayo, trespassing na yan. Pangingialam nyo na yan sa buhay. Gagamit-gamit ka pa ng gay runs, Tandaan mo yan, walang anak si FLM sa'yo. Mismo ang ina niya ang nagsabi na walang anak si Norman Mangusin sa'yo at hindi FLM yun. Kung mayroong mang Norman Mangusin na nagpakasal sa'yo, ibang birth certificate ang gigamit yan para sa'yo. Pero hindi kay FLM yun. Yung kay FLM ay legit yun. Birth certificate niya ay legit yun. Hindi Norman Mangusin. Ang Norman Mangusin ay iba ang hitsura, ang pagkatao na nagpakasal sa'yo. Oo, si FLM nga. Pero ang birth certificate na ginamit ni FLM ay hindi Norman Mangusin ang ginamit niya. Yun ang legit na pinakasalan mo. Pero hindi si FLM hahabulin mo. Tandaan mo yan. At isaksak mo sa kukuti mo. Maria Cristina Cabir. Hindi mo anak. Hindi anak ni FLM ang anak mo. Gusto mo tuturuin pa kita? Putang ina ka? Tapos, dadamay niyo pa yung mga ibang tao? Dadamay mo ba si Gilbert? Yung teacher na nananahimik? Na hindi nangingialam? Kaya mga putang ina kayo lahat dyan sa mga talino warriors na yan. Kahit pati na yung si Dave, si Redin, nasasaktan ako na binlock niya ako. Dahil nga hindi ko mapigilan yung sarili ko kanina, lalo-lalo na yung nag-post ako. Nag-post ako ng dahil kaninong. Na binastos nyo. Yung mga mukha ko, naalala ko noong 2015 na magkalaban pa kami ni Dave noon. Nung hindi pa nagdeklara si BBM na tumakbo ng Vice President. Kasi pinupush talaga nila itong mga taga-loyalist na to na tumakbo si BBM bilang presidente. Ako din naman, presidente naman, si Mayor Duterte. Sabi ko, tingnan natin, basta ang pagkakaalam ko, doon sa amin sa Davao, mismo sa City Hall na mismo, nagsabi na si BBM ang magiging Vice President ni President Duterte, ni Mayor Duterte. Ngayon, ang sabi nitong mga ito, ang ginawa nila, sinira nila mukha ko, hinubara nila ako,
Yan sa grupo na yan, ginawang zombie ang mukha ko, kaya naiisip ko yung ginawa nila noon, nung kapanahon na namin yung 2015. Sobra-sobra na. Sobra-sobra na. Kaya tandaan niyo yan dyan, Talino Warriors. Galit kayo sa akin dahil sabog-sabog na kayo, no? Galit kayo sa akin dahil wala na kayong maikakaso kay FLM. Kaya ang ginagawa niyo ako at saka si Sir David, no, Ilagan yung tinitira niyo at yung mga vloggers na yan. Pero tandaan niyo to, ang kasiraan ng mga pinagagawa niyo, dun yan sa sala sa pagkatao ni BBM. At patayin niyo na ang political career ni BBM. Hindi kami yun. Walang sisihan, kayo ang dapat sisihin ni BBM pagdating ng araw. Akala nyo ba, kahit pa sabihin ni FLM, suportahan natin si Manong. Pag ayaw namin, tandaan niyo yan. Bakit? Ngayon pa lang nakikita na namin kung anong kaliskis nila. May makatao ba yung ganyan? Mahilig sa publicity? Si BBM tsaka si Manang Aimee? Mahilig magpa-interview? Kung ayaw nila magpa-interview, bakit? Mapipilitan ba si Dio Calma interviewin sila? Di ba hindi? Tandaan nyo yan. Mga Talino Warriors na mga bukok dyan. Sabihin nyo yan doon, kay Manang Aimee, kay BBM. Hindi ako takot. Meron silang Facebook. Meron silang YouTube channel. Ba't di sila nagsasalita doon? Ba't kailangan pang magpa-interview kay Dio Calma? Si Dio Calma ay isang bias. Isang anti-FLM. Isang naninira kay FLM. Doon pa sila nagpa-interview para saan? Para ano? Para sirain yung isang tao. Para i-disgrade yung isang tao na hindi naman politiko. Isang pribado. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, magagalit ako, natural. Kinakampihan ko yung karapatan ng pangtao. Kaya walang siraan sana kung magkapatid kayo, kung meron kayong pribadong komunikasyon, kung meron kayong privilege communication. Ulit babalik ko na naman yan. Kung meron kayong privilege communication na pinag-uusapan, ha? Hoy Dino, Amber, sabihin mo kay BBM at kay Manang Aimee, kayong mga putang ina kayong mga nasa Talino Warriors ay busalan na dahil kayo mismo ang sumira sa mga Marcos na to. Okay? Tandaan mo yan, Dino, Amber. Ha? Ikaw na yung messenger doon. Puntahan mo yan doon. At i-share mo to. Wala akong pakialam. Hindi ako nalipasan ng gutom. Hindi ako nalipasan ng kain. Okay? Madaling araw na dito. Ako'y kusinira dito. Hindi ako malilipasan ng gutom. Pero nagagalit lang talaga ako. Nang dahil kayo, ilang piraso na nga lang kayong mga putang ina, kayong mga hindot, kayong mga animal, kayong Dino, Amber na kasamahan mo. Ha? Mga sira ulo pa kayo. Kayo mismo ang sumira ni BBM at ni Manang Aimee. Samantalang kami kinikip-kip lang namin. Tinatago lang namin yung mga nalalaman namin. Lalong-lalo na ako. Tangina kayo. Ha, Dino, Amber? Sabihin mo dun. Ikaw messenger ko. Putang ina ka. Hindi kita ibablock. Diyan ka lang. Putragis. Huwag niyo akong tatakutin sa ganyan. Hindi ako matatakot. Putang ina kayo. Mga Talino Warriors kayo. Sisirain yung buhay ko? Sisirain yung mukha ko? Hindi ako natatakot sa'yo. Sirain nyo na. Free kayo. Kaya nga niladlad ko nga yung mga pictures ko dyan eh. Oh. Akala nyo, hindi ko, pipigilan ko pa yung nararamdaman ko? Kung ganyan kaputang ina si Army na yan, ha, Roldan? Puro ka lang pamimintas. Ha, Army Roldan? Ano ka? Husgado? Ikaw yung huwes? Ikaw yung judge? Ha? Tangina mo, hayop kang babae ka, porkit nasa labas ka ng bansa. Pag makapanghusga ka, wagas. Tangina ka. Sige nga, patunayan mo kung talagang nang rape si FLM. Kung talagang mamamatay tao si FLM. At yung sinabi mong nagpakamatay na bata doon sa Mindanao, patunayan mo yon. Kung kausap mo yung kaluluwa nun. Kung kausap mo yung kaluluwa, i-video mo para yung kaluluwa mismo ang magsalita doon sa husgado. Hindi yung hearsay. Akala mo ba kung gaano kalaki yung kakaso namin sa inyo pagdating ng panahon? Puro kayo hearsay. Oh, member yan doon.
Umpisa lang, sila yan, magkasama yan. Sila Jackpati na yan. Sila yan magkasama. GR Balico, Yuli. Babasahin po ni Yama ang ating mga official vlogger. Basahin mo na. Kapag tayo, iwan kayo ng tamang bakas. Ito rin official vlogger. Cordilleran Daily. Hey mga ka-Dailies! Welcome back again to my channel, and it's me again, Cordilleran Daily, an official FLM vlogger. So ngayon ay gusto kong i-share na naman itong bagong sulat po ng ating si Francis Leo Marcos and ang kanyang pagbati sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Maraming salamat po, Sir Francis Leo Marcos, sa iyong pag-shout out. So dito mo talaga makikita ang isang kalooban ng isang tao, no? Iniisip pa rin niya yung mga tao na sumusuporta sa kanya despite na nandun siya sa loob ng kulungan. Ayan. So, siyempre, sabi nga niya, pasensya sa mga taong hindi niya nasa-shoutout at hindi naman po siya updated. At the same time, sa ikliba naman ng pagkakilala natin sa kanya during live streams. Ayan. So, ang aming lang hangarin po para sa inyo po ang aming Francis Leo Marcos ay ang mapadali, no, ang yung paglabas. Yun. Sabi mo nga magandang balita sa amin yon na we are going to see each other soon. And syempre, yan po ang aming pinakaasam, ang aming pinakahintay, at lahat po ay nananabik po sa inyong muling paglalabas. Ayan po ang aming laging dalangin po. At ako ay very emotional nung naririnig ko na binabasa po yan ni Sek Yama. I'm really very emotional pag binabasa ang sulat niyo kasi hindi ko alam kung ano po ang nasa sa inyo at bakit pag binabasa po ang sulat niyo naging emotional po kami. Lalong-lalo na ako. Siyempre, bilang isang taong humahanga po sa kanyang kabutihan, sa kagandang loob nyo, sa gininto ang puso nyo, ay kakaiba po. No? Kakaiba talaga. Alright, so sana po ay lagi kayong malakas ang inyong kalooban. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Nandito pa rin po kami nananalangin para sa iyong kaligtasan, no? At syempre, sa nalalapit mong paglabas, yun po ang aming pinakahintay. Maraming salamat at mahal na mahal ka po namin, Sir Francis Leo Marcos. Ayan, mahal na mahal po kayo bilang isang Francis Leo Marcos na lumabas at tumulong po sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ayan guys, so bago po natin panoorin ang video ito, ay gusto ko munang bigyan ng shoutout itong laging nanonood ng ating videos sa ating mga bayaning OFW. Shoutout po sa inyong lahat, and syempre lalong-lalo na sa ating mga solid FLM supporters, solid FLM defenders, and solid FLM vloggers, and syempre pati mga bashers, shoutout pa rin natin sila, no? Okay, so syempre meron din po akong nakukolekt sa aking comment section. Ayan, sa mga nagpapa-shoutout at sa laging nanonood, shoutout po natin si Dansky Altimirano ng Italy. Yan, isa din po yung FLM vlogger. Ayan. Kay Sarah Belen ng Abu Dhabi, shoutout po sa inyo. At kay Safrena Benti Bulok ng Malaysia. Ayan, shout out po sa inyong shout out po sa inyo. And syempre, marami pa shout out sa susunod pang ating mga uploaded videos. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please hit that bell button twice and click all para po kayo ay ma-notify sa ating mga susunod pang uploaded videos. And syempre, para sa ating pay it forward, magaganap po yan sa end of July. Ayan, so abangan po natin at pwede po kayong manalo ng load. Ayan, so antabayanan po ang ating mechanics sa ating community. Post ko po yan mamaya. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Panoorin natin ang video dito. What up, yo? Ito po.
Yung unang liham ni Boss FLM, ayan, inuulan na tayo. A noble man possessed a magnificent intelligence provided by the great opportunity, FLM. Yama, please extend my greetings to the following names. Mac Pablo, Jojo de Guzman, Lisa Paris, Gasni Abel, Roman Carino, Chinoy Ako, I Cordilleran Daily, Mac Burke, 23, Ice Freedom USA, David Ilagan, Bruce Taki, Lucas TV, Don Kit, Nino Bayot Barsaga, Lucas Hotshots, Tatang Bob, Papa Bird, Delicado Uno, FLM Rapper, and to all FLM blogger and defenders, if I was not able to write your names, please forgive me. The very reason is I am not updated on your names. My apology. But if Sekyama can remember all your name, then I don't want her to read forward without shouting your name. Diba, boss? Kakaloka ka. So, Yama, please do the honor. Shout out mo silang lahat. Kala mo kapagod, no? Thank you for the warm support and sympathize to me, which I know that I will not be able to reciprocate. Sometimes I feel of giving up, but because of you all, I stand still. You play the big role in FLM's life. You give me more strength to live on and courage to survive. The only thing I could do for all of you now is to say thank you from my heart. To all my supporters, I could not thank you enough for making my spirits warm. The echo of your agony makes my heart burning, and your voices keeps the flame in my soul to pursue our prime objectives. This letter is not enough to say thank you, but it seems that something we can hold. I can express more clearly the joy, love, and hope that you people have been put in my life. You all are fought with me with the common good. You fight for your reasons. You showed me the ultimate force of principles that never vanishes without a fight. You fight for a moral reason. You fight for our values. You fight for your belief and cultures. You fight for our honor and principles. Again, thank you. That's all I can do for now. I want to hug all of you soon when everything is working in our favor. Perhaps it won't be long. I will be seeing you, that is for sure. I always pray that soon we are able to harvest the fruit of our sacrifices, that soon we can see the value of our effort. For this dark event of my life will be over soon. I promise that the Mayaman Challenge will continue to roar in the black forest of every downtrodden Filipinos. Downtrodden Filipinos, and that's a promise. And one day, if you required me to lead you in your journey, then I will lay down all hopes and sacrifice to serve you to the best of my borrowed life. Hindi ko po alam kung papaano ko kayo mapapasalamatan sa pinapakita ninyong pagmamahal sa akin. Hindi ko po kayang suklian ang inyong pagpapahalaga. Kulang po ang hiram kong buhay para kayo ay masuklian sa inyong mga pakikiramay. Ang tanging magagawa ko na lamang po ay pagsilbihan at tulungan ang mga kapuspalad nating mga kababayan habang ako'y nabubuhay. Yan ay pangako. I love you all. Agbyag, Francis Leo Marcos. Kapatid, pakikamusta sa lahat. Maliwanag ang sinabi ko, kapatid.
Kapatid, hindi kapater. Kaloka si boss. May joke pang ganon. Mary Ann and Nestor. Ito, tatakpan lang natin yung ano ni boss. Oh, kapatid. Ayan o, kapatid. Maliwanag ang sinabi ko, hindi kapater. Mary Ann and Nestor. O, diba? Taray! So, ayun lang po. Maraming salamat po. Ang layunin ko lang naman dito yung makatulong, hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na walang problema kung ako'y pinapersecute niya. Ako na-involved dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involved kahit po hold-upan o kung ano man. Isa ka sa mga nagdala ng pag-asa. Kahit pa napakarami ng mga hindi makapaniwala sa nagawa. Inabot ang mga puso ng said at kapos na kapatid. Mga daing at mga luha ay dinig mo at batid. Tigilan man nila ay laging sa'yo lang ang suporta namin. Kapanalig mo ang awit namin, Francis Leo. Ikaw ay bayani na buhay. Sa lahat ng dagok ng pagsubok di nagpatangay. Piringan man ng bibig ng taong bayan. Kasaysayan ang magwawala para sa'yo at kusang mag-iingat. Magbangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis. We love you, Idol FLM, kasama ng mga small YouTuber na nagtutulungan. So, long live! Lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. Sa isang beses na magandang topic, ulit tayong babangon. Lahat ay kakayanin kahit na anumang hamon. Huwag tayong magpapatinag, anuman kataas ang alon. Lalampasan ang bagyo na parang agila sa pag-ahon. Nandito tayo sa bansang maraming bumubulong. Kung sino pa ang tumutulong ay siya pang nakukulong. Mga kababayang Pilipino, tayo ay magkaisa. Iparamdam kay FLM na di siya nag-iisa. Hindi ko maitatanging ikaw ang idolo ko. Kaya ganun na lang itong nadarama ko. Ipinaglaban ka sa vlog, ipinaglaban sa kanta. Kasi alam ko na malinis ang hangarin mong dala. Pag-asa ng mga Pinoy, ikaw ang nag-apoy. Kahit na anong mangyari, sana ay yung ituloy. Ang pag-ibig mo sa kapwa, pag-asa ka ng bayan, Apoleo. Bayani ka ng inang bayan. Itong kalooban, sagradong puso, may binditado Pilipino, pintura't sining ka sa mapat globo. Apoleo, dugong bughaw, sugong bayani. Buti, nagsilbing susi sa dukhang nagdadalamhati. Sa epidemya, sinagupa mo sumpa ng kagutuman. Pasal ang nasanilayan sa talampakan ng lipunan. Pagsabayan, bayan paglaya mo'y sinisigaw. Sa mundong ibabaw, bilanggo ang alilang kalabaw. Sa aming puso, itinuturing na bayani. Ano mang mangyari, nandito lang palagi. Kami sa iyong likod, handa kang ipaglaban sa mga tao na patuloy kang sinisiraan. Katotohanan ay di nila kayang dayain, dahil alam naming malinis ang iyong hangarin. Nakatatak na sa bawat puso namin pangalan mo. Asahan mong kasama mo kami sa bawat laban mo. We support FLM. Lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. We support FLM. Go, go, go! Lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. Yo, isa ako sa naniniwala na di mo magagawa bintang lahat na namang hinala. Lalahatin ko na lahat ng mga supot na humihila. Sa'yo mababa na wala magawa, kami na ang bahala. Bangon, laban, huwag kang susuko. Tumindig kang mabuti, pagpatuloy ang nasa puso. Isa ka sa mga Pilipino na tumutulong, at isa ka din sa mga iniidolong may dunong. Walang dahilan upang iwanan namin. Kami ay kasama mo sa mga mabuting hangarin. Hindi isa, hindi dalawa, kundi milyong-milyong Pilipino ang nagmamahal. Kaya't patuloy kami sa taas nagdarasal. Kapit bisig, walang iwanan, manalig sa may kapal. Dahil bukas sa iyo liwanag di magtatagal. Francis Leo, ikaw yung taong kinararangan. Daming natulungan, hindi lang iisa. Hanggang ngayon, hindi pa rin badilat ang iyong mata. Kasi ba nasa pawalta, ayaw mong maging tulad niya. Lumahagi ng kayamanan sa hukay di madadala. Hindi isang politiko, isa lang siya panitiko na tumutulong sa kapwa kahit maraming kritiko. Hindi katulad ng boss mo, pagkahalal ay nagsitago. Malakas magsalita, makautos, laki ng huso. Francis Leo sa Pilipinas, ikaw ang buhay na bayani.
Idol ka ng masa at kung ituring ng iba, ikaw ay natatangi. Tuloy lang ang laban, abante lang, huwag kang susuko. Pasasaan matatapos din ang pagsubok. FLM, babangon din tayo. Babangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng We support FLM. We support FLM, no? One love. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo. FLM, 3 letra ngunit napakadaming natulungan. Iisang tao pero libo-libo ang inalalayan. Bilyong katao sa Pilipinas, siya lang ang tumindig at lumaban. Sa panahon ng epidemya, siya yung hindi politiko na inasahan. Ngunit ano ang nangyari? Siya lang ay kinasuhan. FLM, dasal lang. Nasa likod mo lang kami. Babangon muli tayo para sa bayan. Kung di ito pagtataghan, Wala po ako ginawa na hindi maganda. Puro pagtulong ako sa ating mga mamamayan. ang kamay ng Diyos ay aking nariyan. Babangon tayo at tuloy ang laban. Francis Leo Marcos, nagbigay po siya 250 sacks of rice. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo. Si Mayo, nakakamil kami. 5 tonelada ng kalabasa. Maraming salamat. Francis Leo Marcos. Gusto ko pong pasalamatan kayo ng personal. Paglaya ko. Babangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo. Lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo. Kung kalayaan ay bulag titipin. Punta ka sa bahay. Punta ka sa bahay. Sa bayan na katotohanan ay pagkakamali. Babangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo. Babangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo. Kung kalayaan ay bulag tipit din. Sa bayan na katotohanan ay pagkakamali. Palaging mayroong liwanag sa bawat tumayo't tinawag. Nandiyan lang ang Panginoon para tumindig. Ang layunin ko lang naman dito yung makatulong. Hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na walang problema kung ako'y pinapersecute. Babangon, babangon. Po ko na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold-upan o kung ano man. Isa ka sa mga nagdala ng pag-asa. Kahit pa napakarami ng mga hindi makapaniwala sa nagawa. Inabot ang mga puso ng said at kapos na kapatid. Mga daing at mga luha ay dinig mo at batid. Tigilan man nila ay laging sa'yo lang ang suporta namin. Kapanalig mo ang awit namin, Francis Leo. Ikaw ay bayani na buhay sa lahat ng dagok ng pagsubok di nagpatangay. Piringan man ng bibig ng taong bayan, kasaysayan ng magwawala para sa'yo at kusang mag-iingat. Babangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy Francis. We love you, Idol FLM, kasama ng mga small YouTuber na nagtutulungan. So, long live! Lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo. Sa isang beses na magdadapapit, ulit tayong babangon. Lahat ay kakayanin kahit na anumang hamon o tayong magpapatinag. Gaano man kataas
ang alon, lalampasan ang bagyo na parang agila sa pag-ahon. Nandito tayo sa bansang maraming bumubulong, kung sino pa ang tumutulong ay siya pang nakukulong. Mga kababayang Pilipino, tayo ay magkaisa, iparamdam kay FLM na di siya nag-iisa. Hindi ko maitatanging ikaw ang idolo ko, kaya ganun-ganun na lang itong nadarama ko. Ipinaglaban ka sa vlog, ipinaglaban sa kanta, kasi alam ko na malinis ang hangarin mong dala. Pag-asa ng mga Pinoy, ikaw ang nag-apoy. Kahit na anong mangyari, sana ay yung ituloy ang pag-ibig mo sa kapwa. Pag-asa ka ng bayan, Apoleo. Bayani ka ng inang bayan. Itong kalooban, sagradong puso, may binditado Pilipino, pintura't sining ka sa mapat globo. Apoleo, dugong bughaw, sugong bayani. Buti, nagsilbing susi sa dukhang nagdadalamhati. Sa epidemya, sinagupa mo sumpa ng kagutuman. Pasan ang nasanilayan sa talampakan ng lipunan. Pagsabayan, bayan paglaya mo'y sinisigaw. Sa mundong ibabaw, bilanggo ang alilang kalabaw. Sa aming puso, itinuturing na bayani. Ano mang mangyari, nandito lang palagi. Kami sa iyong likod, handa kang ipaglaban sa mga tao na patuloy kang sinisiraan. Katotohanan ay di nila kayang dayain, dahil alam naming malinis ang iyong hangarin. Nakatatak na sa bawat puso namin pangalan mo. Asahan mong kasama mo kami sa bawat laban mo. We support FLM. Lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. We support FLM. Go, go, go. Lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. Yo, isa ako sa naniniwala na di mo magagawa bintang lahat na namang hinala. Lalahatin ko na lahat ng mga supot na humihila. Sa'yo mababa na wala magawa, kami na ang bahala. Bangon, laban, wag kang susuko. Tumindig kang mabuti, pagpatuloy ang nasa puso. Isa ka sa mga Pilipino na tumutulong, at isa ka din sa mga iniidolong may dunong. Walang dahilan upang iwanan namin. Kami ay kasama mo sa mga mabuting hangarin. Hindi isa, hindi dalawa, kundi milyong-milyong Pilipino ang nagmamahal. Kaya't patuloy kami sa taas nagdarasal. Kapit bisig walang iwanan, manalig sa may kapal. Dahil bukas ay liwanag di magtatagal. Francis Leo, ikaw yung taong kinararangan. Napakadaming natulungan, hindi nag-iisa. Hanggat ngayon hindi pa rin badilat ang iyong mata. Kasi ba nasa pawalta, ayaw mong maging tulad niya. Lumahagi ng kayamanan sa hukay di madadala. Hindi isang politiko, isa lang siya panitiko, na tumutulong sa kapwa kahit maraming kritiko. Hindi katulad ng boss mo, pagkahalal ay nagsitago. Malakas magsalita, makautos, laki ng gusto. Francis Leo sa Pilipinas, ikaw ang buhay na bayani. Idol ka ng masa, at kung ituring ng iba, ikaw ay natatangi. Tuloy lang ang laban, abante lang, huwag kang susuko. Pasasaan matatapos din ang pagsubok. FLM, babangon din tayo. Babangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng We support Pinoy, Francis Leo. Babangon tayo, We support FLM, no? One love. mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. FLM, 3 letra ngunit napakadaming natulungan. Iisang tao pero libo-libo ang inalalayan. Milyong katao sa Pilipinas, siya lang ang tumindig at lumaban. Sa panahon ng epidemya, siya yung hindi politiko na inasahan. Ngunit ano ang nangyari? Siya lang ay kinasuhan. FLM, dasal lang. Nasa likod mo lang kami. Papangon muli tayo para sa bayan. Kung di ito pagtatagal, Wala po ako ginawa na hindi maganda. Puro pagtulong ako sa ating mga mamamayan. ang kamay ng Diyos ay laging nariyan. Babangon tayo at tuloy ang laban. Francis Leo Marcos, nagbigay po siya 250 sacks of rice. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. Sumayo, nakakamil kami. Limang katunilatan ng kalabasa. Maraming salamat. Francis Leo Marcos. Gusto ko pong pasalamatan kayo ng personal. Paglaya ko. Babangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. Lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo.
Punta ka sa bahay. Punta ka sa bahay. Sa bayan na katotohanan ay pagkakamali. Magbangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. Magbangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. Kung ang kalayaan ay bulag tipit dingin, sa bayan na katotohanan ay pagkakamali. Palaging mayroong liwanag sa bawat tumayo't tinawag. Nandiyan lang ang Panginoon para tumildi.